Ang Vice Presidente kaya nasaan? No, habang may kalamidad dito po sa Cebu, nasaan daw? Sabi ng Doña Choleng Island Resort ng Cagbalete, thank you for visiting Doña Choleng Island Resort, Cagbalete. Mauban kay nasa Quezon pala ang Vice Presidente. Vice President Sara Duterte, ayun, may picture sila. Oh, nasa bakasyon pala. Siguro resort mag-swimming ho, siguro. Mga kababayan, ayan Grandia ba yung sasakyan nila? Tapos meron pang mga fire dance pa. Siyempre, Vice Presidente, yung dadalo, yung pupunta. Ano? Nagbakasyon. Kayo naman, wag niyong guluhin. Pagka nagbabakasyon ng Vice Presidente, wag niyong guguluhin. Parang pangalawa na to. Kung sakali na tumapat ito doon sa kalamidad na nangyayari po sa Cebu, mga kababayan, parang parehas lang din ho ito. Nung panahon, kailan ba yon? Nung panahon na bumabagyo din. Di umano naman, ang sabi, nanood daw ng Taylor Swift. Walang kasiguraduhan ho yun, mga bossing. No? Pero kung saan po yung lugar ng pagkokonsertuhan ni Taylor Swift, doon naman po ang pinuntahan daw ng Vice Presidente, mga kababayan. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, nung pinapanood ko sa news at sa ibang social media yung mga baha nangyayari sa Pilipinas, super naawa ako at napapaiyak sa nangyari. Kung walang malaking nakawan, hindi siguro ganyan kagrabe ang baha. Totoo. Ano? Sabi ni Rivers, bakasyon sa Island Resort habang yung mga taga Cebu nangangailangan ng tulong. Alam nyo, ang napansin ko din doon sa mga DDS, ano na sila? Yung tipo bang hindi na ho sila naghahanap sa Pangulo, hindi na ho sila. Nasaan ang Pangulo? Ito, bumabagyo sa Cebu, bumabaha sa Cebu. Ang Pangulo hindi nagpaparamdam. Hindi na ho nila ginagawa. Bakit? Siguro kasi iniisip nila na tayo po na supporter ni Pangulong Bongbong Marcos, baka maresbakan sila at sabihin, yung mga Vice Presidente nyo, ayun nandoon, nasa bakasyon, nasa pagpapasarap. Di ba? Ang Pangulo, pag kada lumalabas ho ng bansa, trabaho, investors. Yung pagpunta ho ng Pangulo, doon mismo sa Korea, ano po ang naging magandang dulot? Kung di ako nagkakamali, 51.8 billion na investment yung maiuwi o yung pinirmahan, nilagdaan, inaprobahan ng Samsung para sa Pilipinas na mag-i-invest. Ilan pong katao ang posible na makinabang na magkaroon ng trabaho? Ang sabi po, higit 3,000 katao ang posible na magkatrabaho. Syempre simple lang ho yun, mga bossing. Pagka sila nagtayo ng establishmento dyan at merong 3,000 katao na papasok at magtatrabaho doon sa establishment na yon, ano po ang mangyayari, mga bossing? Syempre yung mga jeepney driver, tricycle driver, o yung mga nagta-tricycle, yung mga yung angkas-angkas, lahat yan. Lalakas ang kita, lalo na doon sa pinapaligiran ng lugar na pagtatayuan ng bagong investment na yun. Ano pa ho ang maidudulot niyan? Syempre mga bossing, merong mga tao na syempre yung mga papasok ko diyan sa trabaho. Hahanap po yan ng kakainan sa paligid, lalo na po yung mga taong hindi makapagluto sa kanilang bahay. Kasi late ng mga gumising. Magkakaroon ng mga karinderya. Sino naman po ang makikinabang noon? Mga kapwa natin, mga Pilipino. Di ba? Yun mga bossing, yung ginagawa ng Pangulo, kada lumalabas ng bansa, ang tanong, ang Vice Presidente natin na maganda. Yan, makinis si Vice Presidente. Ang Vice Presidente natin na maganda, ano ang ginagawa, mga kababayan? Bring him home. Punta ng Japan, bring him home. Punta ng Hague, bring him home.
Punta ng Korea, bring him home. Punta ng Malaysia, bring him home. Di ba? Sabi ni INC, tsaka ano ang silbi ng flood control kung watak-watak naman ang paggawa? Kailangan dyan unahin isang lugar o bayan, sabi ni probinsya, bago sa iba. Di ba? O, tinanong pa ako. Ganda ng car. Ano ba yung car niya? Grandia? Sarap siguro sumakay sa mga ganyan sasakyan. Ako ho kasi, ano lang ako yung mga Kia Pride ho, mga bossing. Dito ho, ang sasakyan ko, Kia Pride. Yung yung CD5, 1995 model. Mac, second channel mo po ito, Sir Mark. Oho, no? Second channel natin. At pagkatapos ko dito, sino mapapanood nyo pagkatapos ko dito? Andali. Birahan PH. No, nasan ba yun? Ang pagkatapos natin dito, sino ang susunod? Si Nyolo yata Si Nyolo ata ang susunod dito. No? Boss Nyolo. Ikaw ba sunod sa akin? Para i-invite ko kayo, no? Kay Boss Nyolo. Baka ang kasunod yata si Boss Nyolo. Anong oras ba ngayon? Alas 10, 6 dyan sa Pilipinas. So, mga alas 10:30. Baka si Nyolo na ang kasunod. O, eto, balik ko tayo dito, mga bossing. Di ba? Makikita nyo yung pagkakaiba ng vice-presidente at ng presidente. At yung sinasabi ng mga DDSO, mga kababayan, na etong si Pangulo, puro lakwatsa lang. Dati ho yan, sinasabi niya, yan, sarap ng buhay. Dati ho yan, nandun, Doña Choleng Island. Pabaka-bakasyon. Dati sinasabi ng mga DDS, puro lang puro pasyal lang si Bongbong Marcos. Ngayon, hindi na ho nila sinasabi. Sa kadahilanan nga ho, mga bossing na, yun nga, dahil ang nangyayari yung vice-presidente ang gumagawa ng mga puro lakwatsa lang. Bumabagyo na sa resort. Sabi, ano ba yan? Miss Montreal. Grabe na, Vice President Sara Duterte. Naka-live na po naka-live na daw yung schedule ni Boss Nyolo. What time? Para i-announce natin dito, mga bossing. Pagkatapos ko yata, biglang sampa si Boss Nyolo. Samahan nyo po. Samahan natin, no? Makikipagkwentuhan din ho ako doon, mga kababayan. Ngayon naman po, mga bossing, dumako tayo dito sa susunod natin. Ano to? Ano sabi ng abogado po ni... Ayan.